Hi guys, good morning. So, this is our day 2 here in Japan. And nakatulog naman ako ng maayos, kami ng kuya ko. Kaso nga lang, alam mo yung pagod na na hindi ka na makatayo para magkumuha ng skincare mo doon sa CR. Sa sobrang pagod mo at gusto mo na matulog. Parang ganun yung naramdaman ko kagabi. Today, day 2, ikot kami ng Dotonbori and mag-shopping. Alright? Hindi masyadong jam-pack yung itinerary namin kasi nga, sabi ko si Mami, kailangan naming i-assist and kailangan namin na medyo chill lang yung lakad-lakad. Regarding yung hotel, okay naman yung hotel, comfortable naman. Siguro kung mas marami kayo, kung dalawa kayo dito sa isang bed, tas dalawa dun sa kabila, pwede din. Maliit lang yung space. Ang problema mo lang dito yung space mo for the luggages. Kaya nando sa ilalim ng table or ilalim ng kama yung aming mga luggages. Nakabulat-lat sila. Yun. Tapos yung CR medyo maliit lang din. Pero okay naman. Tapos may hot water and lahat naman ng mga toiletries and amenities na nandun. Complete naman siya. Kasi ganito yung sa mga Japan, maliliit lang talaga yung mga rooms nila. And kailangan mo lang din talaga na medyo mag-fix ng mga gamit mo kasi nga maliit lang yung space mo dito. I got this one in Agoda. Kasi hindi pa ako okay dun sa mga Klook reservations. Pero siguro next time tatry ko. Medyo pagising ko pala masakit yung lalamunan ko. Siguro dahil dry yung air dito tapos nagsusnore ako. Kaya masakit yung lalamunan ko. Kaya iba yung boses ko na. Yeah, pupunta muna tayo dun sa kanila, kila Mami. Sa room nila, mga kapatid ko. Para mag-breakfast. Yung ganitong weather, 7 degrees. Pero grabe talaga. Parang hindi siya 7 talaga. O mga 2, no? Oo, feels like. Ang nagpapalamig sa kanya, yung hangin. Sobrang hangin. Ako maririnig nyo guys, ha? Yung hangin. Pero grabe talaga. Parang mapapaiyak ka na lang sa lamig. Tapos kailangan mo yung kamay mo, kailangan may gloves. Nakapasok sa pockets mo kasi Sila ganun eh. malamig. Yeah. Sobrang ano siya talaga. Nanunuot siya talaga sa lamnan, sa kalamnan. Kahit naka-layer. Kahit naka-layer ka, 3 layer na. Ano masasabi mo sa... Magulo na hair ko. Wala na. Wala na yung lower ko. Wala na. Ayan yung mga kapatid natin na senior. Ayun sila. Punta kayo dito sa Japan guys ng January para ma-experience yung ganito kalamig. Weird din. It's giving Antarctica. It's giving Iceland. Ayan yung Apple Store guys. Diyan kami pupunta. Titingnan namin kung switch namin o mapitili namin yung cellphone ng mommy ko. And this is a ganda. It's a very nice day here in Osaka. And this is my family. Yan. So ito po ma-check namin. Yan.
Umangat eh. Masira. Try natin. Ipapa-check natin kung kailangan nang i-replace or kaya pa nilang ayusin. So guys, napapalitan ko na. Actually, hindi ko pinapalitan. Bumili na lang ako ng bagong remote for the Apple TV. Luma na daw kasi yung version ng remote na yon. So, and then it will take them like 1 week for them to repair the battery. So, yung battery yung problema. And then I'll pay like 2,000 pesos. And then if you get the new one, medyo 4,000 pesos lang naman din siya. So, I just got the new version para at least may magamit kami sa Manila. And now, no time pa Mark. Nauna sila, hindi ko na alam kung nasan sila eh. Umiikot din. Punta ako na muna yung pupunta ko. So, bibiling ko ang tcharan! Isang ganito. Bibili tayo. Ayan, yun sila lang. Sana may makuha ko sipin. So guys, bumili ako ng Hirono na Little Prince na isang box. Isang box. Kasi hindi ko nakukuha yung gusto ko eh. Binili ko na isang box. Saka gusto ko naman yung series na yun. Actually, yun lang yung gusto ko na series ha. Mga ganyan na mga blind boxes. Kaya binili ko na lang siya. Tapos yan, tapos na. Wala na. Hindi na ako bibili ulit. Kapag may time kayo pumunta ng Japan, actually, maganda ngayon pumunta kasi mababa yung yen. And lahat ng bagay, parang mas mura siya. Kasi nga because of the lesser conversion. Though yung, kunyari for example, same lang din naman yung price for Apple Store. Kunyari yung remote na binili ko. If I buy it sa Apple Store ng Philippines, it would cost me like around 3,990. Dito mabibili ko siya ng 3,790. Ganun yung conversion niya. So, mas mura lang siya ng mga 100, 200 pesos. Pero kung malalaki yung mga purchases mo, malaki din yun ah. We're here in Shinsaibashi. May Nike. Ayan. Onitsuka. Shinsaibashi. Guys, ang ganda ng Osaka Metro. Dito yan. Ayan yung Osaka Metro. Ganda. Papunta kami ngayon din sa Gyokatsu. Kalimutan ko yung pangalan. Gyokatsu. Basta Gyokatsu siya. So guys, we will try the Gyokatsu Motomura as recommended. Hi, Dr. Eileen. As recommended by my friend. This one is yung katsu, beef katsu na ikaw yung magluluto dun sa stone. Yon. Normally, it's a queue. May queue yung papasok. Pero since it's already like after lunch na, 4 p.m. na, we'll try it. Wala namang pila. Pero we'll sit together as a group kaya medyo may waiting pa. Pero ang suggestion dito kasi medyo trending siya. Kaya dapat magpunta kayo dito after lunch or before dinner para at least makakuha kayo ng spot. Alright? Let's try. Pakita ko sa inyo paano. Okay, and masarap nga ba siya? Medyo pricey siya pero worth daw yung a must try, sabi ng doktorang kaibigan ko. Alright, let's go! So, ganyan siya guys. Yan yung lulutuan mo nito. Tapos ayan siya. Yan. Luluto mo yan dun. Yan. 1 minuto. Tapos daw, ikot mo. Ayun. Ate pa abot. Ano masasabi mo dun sa kinainan natin? 9 out of 10. Wow, may 9 over 10. Ako 10 over 10. Bakit 9 over 10? Bitin. Guys, kung kakain kayo, kunin nyo na yung 1.5 1.5 kilograms para sulit. Pero sobrang sarap na. At Ang saka, lambot. oh, Melts in your mouth. yes. Highly recommended. Ganda guys, oh. This is Nankai Namba Station. Ayan guys, napakaraming tao dito sa may Namba. Parang nandito yata lahat. Umiikot.
With milky ice cream. No na. Yung strawberry lang. Try natin yung strawberry smoothie. This one, 650 yen. Let's try. Sarap kaya? O, bumili ako ng strawberry ice cream, strawberry milkshake, strawberry mania. Ay, lamig. Pero masarap naman. Parang ano, okay naman. Oo. Marami naman niya kaysa 650. 7-Eleven. 650. 300. Oo. 300 pesos na to. Parang ano, okay lang. Hinalo namin. Mas masarap siya pagka hinalo. So guys, andito na si Glicoman. Ayan si Glicoman. So ayan siya guys. Ang daming tao nagpapapicture dito. Tsaka sobrang lamig. So kung pumunta kayo dito, diretsuhin nyo lang yung kanina from Namba Station papunta dito sa bridge na to. Ang daming tao nagpapapicture kasi yan yung kilala dito sa Osaka na kilala si Glicoman. Alright? Yan lang naman siya. Wala naman siyang kwenta. Anyway, dami nagpipicture. Ayan. Ayan guys. Sobrang dami pa ng tao dito. Ayan. Oh. Okay. Ayan. May river dito. Ayan. Ayan. Tapos yun yung makikita. Si Glicoman. Ayan. Sobrang daming tao. Tingnan niyo guys. Gabi na eh. So, yun. So, binabi na kami dito habang naglalakad. Ang lamig pa rin. Parang mas malamig pagkagabi talaga. As in, like 6 degrees. Oh. Ang lamig. At pansin ko yung mga tax-free dito ngayon. Upon purchase, dun mo na siya kukunin. So, discount na kagad nila pag dala mo yung passport. So, if you'll be buying sa mga shops, make sure na tignan niyo yung tax-free shop. Tapos nun, dali niyo yung passport niyo. Alright? Hi guys, good morning! So, today we're going to explore again Osaka. So, today is 6 degrees down. Pero medyo windy. So, sabi dun sa weather forecast, it is a windy day today dito sa Osaka. So, iikot lang tayo ngayon sa Umeda and probably back at Namba. Baka tomorrow, we're planning to go to Nara. Pero we'll play it by ear kung tutuloy namin yung mga attractions outside of Osaka. Alright? So this is my outfit today. Medyo denim tayo. Denim. Medyo nakakalito yung train nila dito guys. So normally, madali lang kasi connecting. Kasi sa sobrang dami. Merong subway, merong main line, may metro line, ganyan. Kailangan ninyo ding i-research kung anong sasakyan na train station. Parang ganyan. And kailangan ninyo siya na tingnan kung nasa tama ba kayo na station. Kasi yun, merong mga daanan naman, pero nakakalito siya. Siya yung pag-abitbit ng mga gamit. Kakain muna kami sa may Ichiran kasi sobrang lamig. Tsaka alauna na rin naman. Sana wala masyadong pila. So kaming kambal ay medyo ahead of walking kasi nga medyo mabagal ang aming mga senior. Nakasama. Mabagal na sila. So, kailangan pag may kasama kayong family, kailangan dapat kayo, take your time, ganon. Take your time at hintay-hintay sila habang lumalakad. Kasi medyo challenging na rin sa kanilang maglakad. Nandito kami sa may ganyan walkway. Punta doon kami kakain. Doon. Pag pupunta kayo dito ng Japan pala,
pagka ganitong mga air time, mga January, February, make sure na naka-bubble jacket kayo, guys. Kasi sobrang siyang lamig. Mostly yung mga tao dito naka bubble jacket on top of dalawa siguro na. And sino ba naman ang nakamaong? Naka-denim jacket tayo ngayon, guys. Pwede ang GCash dito sa Ichiran. Lalagay mo lang siya credit card. Very good GCash. Bibigyan ka ng ganito na ticket pag bumili ka, nag-purchase ka. Tapos ito yung bibigay mo mamaya doon sa magluluto. Tapos kailangan mo rin maglagay ng preference mo doon sa noodles. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ayan, kailangan mo ipakita ang iyong preference kung meron bang seasoning stock, richness no flavor, yung garlic, green onion, chashu, the spicy, or yung texture ng noodles. Kailangan mo to, ibibigay mo siya doon sa maggagawa ng noodles. Ichiran. So, ayan siya, guys. Ganyan siya. Nakaupo mo na rin. Hintayin na lang natin si Father. Hintayin natin si Father pang confession. Ganyan. Hi. Thank you. This is the noodle. That's the additional pork. Yep. Hi. Okay. Thank you. Yung pork na mismo, masarap siya. Malambot. Though medyo, ano siya, salty. So, pag kailangan mo siyang i-add talaga para din mawala yung pagka-saltiness niya. Pero masarap siya. Masarap yung sabaw, actually. So guys, we're done eating at Ichiran Ramen. Super sarap. And I would recommend trying Ichiran every time you visit Japan. Kasi kilala siya dito sa masarap talaga. The best. Pipila ka nga lang paminsan, pero baka may mga better timing naman kayo mahahan. So, okay yun. Worth it yung pila. Sa haba ng pila. Alright? Yan. Dito sa Japan, kapag kailangan prepared talaga yung paa mo sa mga lakad-lakad kasi ang dami yung lakad na gagawin dito. So, dapat prepared ka. Like them. Parang yung mga GU dito tsaka yung Uniqlo, mas mura siya ng mga 500 pesos than in the Manila. Kasi, well, dito siya galing. Tapos mas mura pa kasi yung conversion nila is mababa. So, meron mga ganito guys dito sa may Umeda. Ito yung Umeda Sky Building. Ayan, kanan na yan. Hindi na kami aakyat dun sa taas kasi nakakapagod. Pero maganda yung area na to. Kasi may park. It's a park. It's a nice park. Oh, that you can chill and chill. Ang ganda oh. Yung mga ganyan. Pagka winter, yung mga trees na yan, syempre wala silang leaf. Pero pagka cherry blossoms, wow! Ganun siya. Ayan yung Umeda Sky Building. Ganda.
Ayan, dito yan sa may Umeda. Katapat ng Umeda Sky Building. Pwede kayo umakyat dyan actually, sa taas. Para makita niyo yung skyline ng so, picture pa sila. Ay, ang sarap dito. Isa siyang parang malaking space. Umikita Park yung pangalan nga. This one is a parang complex siya na pwedeng may concert, tas park din siya, ganyan. Tapos may mga shops. Hindi pa bukas yung area actually. Kasi meron pang mga shops na hindi pa or ginagawa pa lang. Yung like yung Nike na nandun. Pero maganda yung place na ito. Malapit siya sa Umeda Sky Building. Okay, mag-coffee muna kami. Charan! This is a cinnamon roll. And then I'm waiting for my coffee. Sunset dreams, they take me away to a place where I can stay. So, bibili tayo na. Gusto ko makumahan Just the same. yung ulo ko. Yan. Whispers of Bibili tayo dyan. evening breeze. Okay. Go ahead and set me free. Endless skies and the sea. Moments just Red. Sa akin na lang yan. Wild na naman eh. Okay. So guys, meron kayo nakikita sa online na parang sinasabi nila na magbabago na yung tax-free ng Japan, di ba? Actually, parang pansin ko, hindi pa rin naman siya na gano'n na nagbabago. Hindi pa rin nagbabago yung kanilang process how yung tax refund ginagawa. Normally, kinakaltas na kagad siya dun sa counter ng shop na bibilhan ninyo. If it's 5,500 yen and above, you are eligible for a tax refund. Now, kinakaltas na nila normally kagad doon yung presyo. So, tax-free na bibilin. Pero some would ask you to go to a certain tax refund center. So, for example, here in the Namba Parks, kailangan mo pang pumunta dun sa tax refund tax refund area sa 7th floor para ikaltas nila at ibalik nila, i-reverse nila yung tax sa credit card mo. So, ganun siya. Hindi ko pa nakikita yung parang sinasabi ng iba na mga content creators na nagbago na daw or something. Pero, I don't know if it's magbabago. Pero as of now, ngayong January 2025, ganun pa rin yung process eh, na ng refund. Mas madali siya than other countries na yung iba, talaga pupunta ka pa sa counter para lang i-reverse or ibigay sa'yo yung cash na ng tax. Right? So ito, pupunta ako ngayon sa tax refund center. Ito yung tax refund center dito. So pupunta ka dito sa site na to with the receipt na nandoon sa counter mo. Yan. Ganyan yung tax-free procedure. So you need to present your passport to purchase items, the original receipt, and the credit card that you use. So yan. So, ayun guys, napaprocess ko na yung tax refund. So, 1 week daw bago bumalik dun sa credit card ko yung tax na tinanggal nila dun sa credit card. Now, sabi daw sa akin, papakita pa daw to sa itong nabili ko doon sa mismong area ng airport. Oh, yun. Go. Ayaw mo to? Worth yung babayan mo. Actually, the price is around for the Wagyu Premium. Medyo mga nasa 2,000 pesos per head. Pero sobrang worth it kasi ano siya, sobrang Wagyu nga yung sinaserve nila. Nakita nyo naman. Tapos may mga iba-iba pa rin siya. Pero yung kinain namin talaga, puro Wagyu lang. Sobrang sarap. And na-enjoy naman nila yun. Okay?
Dito yan sa may Namba. Lagay ko na lang kung ano yung pangalan ulit doon. Alright? Yan. And we're back at our hotel, guys. Thank you for following me today. So as you can see, umikot tayo ngayon sa Umeda and sa Namba. And we did some shopping lang. I would recommend, guys, kapag may kasama kayong senior na to bundle that person ng maigi. Kailangan merong makapal na jacket tsaka siguro gloves kasi sobrang lamig. Like right now, it's the temperature is 3 degrees but feels like -3. So, kung maglalakad-lakad kayo around Osaka at this timing at January, last week of January, sobrang lamig. So, baka mapagod siya tsaka sobrang talaga na hindi nila matatagalan yung ganito klaseng weather. For us din, yung kamay mo, sobrang naninigas na siya. Ganon. Pero it's a very nice time to roam around Osaka right now. So, so babalik na kami. So, we'll have a good night's sleep. And thank you for watching, guys. Bye! See you tomorrow.